Isinusulong ni Parañaque City 2nd District Representative Brian Yamsuan ng panukalang batas na layong gawing permanenteng pag-aari ng gobyerno ang mga lupang walang titulo na tinayuan ng public schools. Batay sa House Bill 9477, titiyaking hindi maaantala ang Classroom Building Acceleration Program ng Department of Education. Gagarantiyahin din ito na walang magiging legal na balakid sa retrofitting at major repairs ng pamahalaan sa mga paaralan. Ang panukalang batas ay inihain kasunod ang direktiba ni Education Secretary Sonny Angara na magsagawa ng structural safety inspection sa mga eskwelahan na napinsala ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ipinaliwanag ni Yamsuan na hindi man engineering safeguard, malaki ang may tutulong ng panukala sa tuloy-tuloy na implementasyon ng long-term safety measures sa mga struktura. Kabilang narito ang earthquake retrofitting, rehabilitation at iba pang improvements na karaniwang nangangailangan ng malinaw na legal rights sa lupain na tinitirikan ng public school. Kapag naisa batas, mapapabilis ang titling, registration at proteksyon ng public school sites na nasa ilalim ng pangalan ng DepEd. Layon din na streamline ang proseso sa mga ahensya ng gobyerno para matugunan ang bureaucratic delays na kadalasang pumipigil sa paglipat ng ownership sa loob ng ilang dekada. I-establish naman ang disputable presumption of ownership pabor sa ahensya para sa parcels of land na ginagamit ng hindi bababa sa 10 taon kahit walang registrable documents na nakakaapekto sa pag-transfer. Dagdag ng kongresista, tinaasan na ng Kongreso ang Basic Education Facilities Fund sa mahigit 85 billion pesos sa fiscal year 2026. Ngunit maaaring maging hadlang ang kakulangan sa legal property rights para sa maraming public school sites. Binigyang diin ito na kailangan suportahan ng adhikain ng DepEd na maresolba ang nagbabadyang krisis sa classroom, lalo't mahigit 144,000 pa ang backlogs nitong Enero. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Caaminio ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority.